Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa nagaganap na Israel at saka Iran tension. Kung paano nakakaapekto ang tension na ito sa crypto market rally ngayong October. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ang conflict po sa pagitan ng Israel at Iran ay matagal ng issue na nagdudulot po ng malaking epekto sa iba't ibang aspeto ng global market. At kasama na po dito ang cryptocurrency. Kamakailan ay nagkaroon po ng missile attack ang Iran laban po sa Israel bilang retaliation sa pag-atake ng Israel sa Hezbollah forces sa Lebanon. Ang mga ganitong geopolitical tensions ay nagdudulot po ng malaking uncertainty sa market na nagre-resulta sa panic selling at pagbaba ng presyo ng mga cryptocurrencies. Sa kasalukuyan, ang crypto market ay nakakaranas ng significant downturn dahil sa mga balitang ito. Ayon sa CoinGlass data ay mahigit $351 million ang na-liquidate mula sa market sa loob lamang ng 24 oras. Si Bitcoin na dating nasa itaas ng presyong $65,000 ay bumagsak po sa ilalim ng $63,000 na presyo. Kaya ang ganitong mga fluctuations ay karaniwang dulot ng takot at kawalan ng tiwala ng mga investors sa stability ng market. Yan ang FUD or FUD. Yan po ay ang fear, uncertainty at saka doubt ay muling bumabalik po sa crypto market dahil sa mga pangyayaring ito. Bago po ang conflict, ang market sentiment ay nasa extreme greed level kung saan ay nagpapakita ng mataas na risk appetite ng mga investors. Ngunit dahil po sa geopolitical tensions ay nagkaroon na ng panic selling na siyang nagdulot ng pagbaba sa presyo ng mga cryptocurrencies. Ayon naman po sa analysis ng sentiment, ang pagbalik ng FUD or FUD sa market ay maaaring maging bullish ito sa long term. Ipinapakita ng kanilang datos na ang crowd's bullish sentiment towards Bitcoin ay nag-indicate ng high top probability para sa crypto market. Sa madaling salita, ang kasalukuyang price retrace ay maaring magdulot ng panic sell. Ngunit pagkatapos nito ay inaasahan na ang market ay muling tataas. Hindi ito ang unang pagkakataon na ang Israel-Iran conflict ay nagdulot ng malaking epekto sa crypto market. Noong April ay nagkaroon din po ng significant drop sa presyo ni Bitcoin matapos ang drone at missile attack ng Iran laban sa Israel bilang retaliation sa pagpatay ng isang top Iranian general sa Syria. Ang ganitong mga historical events ay nagpapakita na ang crypto market ay sensitibo sa geopolitical tensions. Bagaman ang immediate outlook ay mukhang bleak, may mga analyst na naniniwala na si Bitcoin at iba pang cryptocurrencies ay maaari pong makarecover kapag nag-stabilize na ang sitwasyon. Ang cyclical nature ng crypto market ay nagpapakita po na pagkatapos ng mga ganitong downturns ay may posibilidad na magkakaroon po ng bull market. At ayan, sa kabuuan, ang masasabi ko po rito mga ka-crypto ay ang bansang Israel at bansang Iran na nagkakaroon po ng tensyon ay nagdudulot ng malaking epekto sa crypto market ngayong October. Ang mga geopolitical tensions ay nagdudulot po ng uncertainty at panic selling, kung saan ay nagresulta sa pagbaba ng presyo ng mga cryptocurrencies. Ngunit ayon po sa mga analyst, ang pagbalik ng FUD or FUD ay maaring maging bullish sa long term at inaasahan na ang market ay makaka-recover pagkatapos ng mga panic selling.
At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.